Tuloy-tuloy ang buhos ng mga biyahero sa mga transport hub. Alamin natin ang latest sa Holy Week rush sa agenda report ni Paolo Barcelon. Live mula sa PITX. Paolo, kumpara nitong weekend, mas marami na ba mga dumating na mga pasahero dyan? O Pinky, no, naglalaro sa 165 to 170,000 yung daily average ng mga pasaherong dumadaan dito sa PITX mula noong April 9 hanggang kahapon. At kaya sa mga nagbabalak pang bumiyahe ngayong Holy Week at makikipagsabayan sa Holy Week rush, asahan ang mas maraming pasahero sa mga susunod na araw. Sina Jeffrey at Aling Luningning uuwi na ngayong araw matapos makahabol ng tiket papunta sa kani-kanilang probinsya sa Bicolandia. Si Jeff papuntang Naga, habang si Luningning padait Camarines Norte naman. Mas magaan-gaan kasi sobrang dami ng pila dito mula nung nakaraan pa. Sobrang haba ng pila. Kaya pasalamat at nakakuha ng mas maaga-agang ticket. Kailangan kahapon pa dapat kasi ako uwi eh. Ay, ang available ngayon lang nakuha. Ayon sa PITX Management, bago pa mag-Holy Week, fully booked na ang ilang mga biyaheng patungo ng Bicol. Pero may mga bus pa rin naman daw na handang magsakay ng pasahero kahit sa kalagitnaan ng Semana Santa. Meron tayong mga standby units and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Isa ang PITX sa mga ininspeksyon ng Department of Transportation kaninang umaga. Ani Dizon, asahan raw na mas marami pang katulad ng PITX ang itatayo sa mga susunod na taon. Dismayado naman si Dizon sa ilang bus terminal na kanyang ininspeksyon din sa Pasay City. Aniya, paano raw natitiis maningil ng mula 1,500 hanggang halos 3,000 pesos na pamasahe ng mga kumpanyang ito kung tolda ang pananggalang ng mga pasahero sa init ng panahon at hindi malinis ang mga banyo. Pinatatawag na ng LTFRB ang mga may-ari ng terminal para magpaliwanag. Ang hindi ko alam, paano pinapayagan mag-operate itong mga ganitong klaseng, hindi ko man gamit yung salitang terminal kasi hindi naman to terminal. Diba? Tignan nyo naman yung sitwasyon ng mga kababayan natin. Inikot din ni Dizon ang Manila Northport kanina kung saan kanyang sinabing paparusahan ang isang hindi pa pinapangalanang shipping company dahil sa overbooking ng ticket. Agad daw itong hinuli ng Philippine Coast Guard. Stranded siya kasi nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers. Anyway. Asahan naman ang maalinsangang panahon mula April 14 to 18 batay sa weekly weather forecast ng Pag-asa. Kaya para sa mga magbibiyahe, siguruhing may suot kayong komportabling damit at hanggat maaari kung sasakay ng bus, huwag nang magdala ng mabigat na mga bagahe. Pinky, as of 6 p.m., nasa mahigit 134,000 na yung bilang ng mga pasaherong dumagsa dito sa PITX at pinaalalahanan natin yung mga biyahero na hanggat maaari huwag na pong magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng mga flammable items at mga matatalim na bagay. Pinky? Pero Paolo, meron bang mga nakumpiska na sinasabi mong mga prohibited items dyan sa PITX? Nako Pinky, as of April 9 hanggang kahapon ay marami-rami na, almost 200. Pinakamarami dyan yung mga kutsilyo na nasa 57, sumunod ang mga lighter na nasa 52 at mga gunting na nasa 40. Ibang mga items, Pinky, na nakukumpiska rito, merong mga itak, mga butane at mga tank ng LPG. Kaya muli, paalala sa mga babiyahe ho ngayong Semana Santa, lalo na kung plano nyo hong magdala ng mga flammable items tulad ho ng mga LPG tank o di kaya ay mga butane, huwag nyo na hong dalhin yan dahil sa init ho ng panahon at kapag na-timing ka talaga ng matindi, maalisangang panahon, nakastore yan sa ilalim ng mga bus, ay pwede ho yung pagmulan ng mga aksidente o disgrasya. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Paolo Barcelon, live mula dyan sa PITX.